Tayo pong lahat ay manalangin pong muli at hingin po natin ang karunungan ng Panginoon ngayong umagang ito. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat at alam namin na meron ka pong gagawin sa aming pong kalagitnaan. May gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo pa sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Dalangin po namin, ikaw na nagbibigay sa amin ng karunungan, pinagmumulan ng pangunawa. Sa iyo po kami tumatawag ngayon pong umaga. Humihiling po kami, Panginoon, ng karunungan na galing sa inyo. Nang sa gayon, hindi lang po basta namin marinig ang mga salita ninyo, maunawaan po namin ito, Panginoon, ng malinaw. Alam po namin na may hangarin kang mabuti para sa amin. Dalangin namin, maintindihan po namin ang iyong kalooban, upang sa gayon ito po ang mapangyari sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dalangin namin ang tinig mo ang siyang aming marinig. Ikaw, Panginoon, ang aming pong guro. Turuan po ninyo ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang gagawin sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Ngayon pong umagang ito, nanalangin po ako sa mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. At magbibigay lang po ako ng short introduction na para po mas maging malinaw sa atin kung ano po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Alam po ninyo, napakaraming takot ang marami. Natural lang po siguro yun. We have fears. No? Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia that the spirit of fear ay hindi po nanggagaling sa Panginoon. Malinaw po yan. Ang binibigay ng Panginoon ay kapayapaan, lakas ng loob, power. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, not the spirit of fear. Pero I think po, aware naman tayo lahat, that it's very normal for us as humans na mayroon talaga tayong mga tinatawag na takot o phobia. May mga simple lang, yung takot sa daga, takot sa ipis, yung mga ganun po. Pero may mga klase ng takot na mas mahirap ang paglabanan compare doon sa mga nabanggit ko. Like for example po, I think the ultimate fear of men is death, I think. Kinakatakutan ng marami, kung hindi man po lahat. Of course, excluding Christians because the day we have accepted Christ as our personal Lord and Savior, alam po natin na may pangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan at doon po natatalo yung takot ng kamatayan. Because sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo natatakot sa kamatayan sapagkat alam natin ang kamatayan dito sa lupa ay pagpasok natin sa isang mas magandang lugar, ang pangako ng Panginoon sa kanyang kaharian na buhay na walang hanggan. So, fear of death ay hindi na dapat nararamdaman ng mga Kristiyano kasi po alam natin na hindi po magtatapos sa kamatayan dito sa lupa ang ating buhay at may buhay na walang hanggan tayo sa langit. Now, bukod po sa kamatayan, marami pang ibang klase ng takot. Pero pag-uusapan natin ngayon pong umaga, isa sa pinakamalalim na takot ng tao, sometimes po bukod sa kahirapan, sakit, kabiguan, kamatayan, bukod sa mga yon, ay yung pong takot na maiwan mag-isa. Sometimes po, death is a fear of many people, no? Pero yung mabuhay nga, pero mabuhay ng mag-isa, at saka iwanan, yun yung minsan kinatatakutan ng marami. Actually po, ayaw nating maramdaman yung pain of being lonely o kaya pain na iwanan tayo. Sometimes po yan ang nagiging fear ng marami po. No? Isa sa pinakamalalim na takot yan ng tao. Ngayon, gusto ko lang pong evaluate natin sarili. Kabilang po ba tayo sa mga taong may takot na maiwanan? Ano po? To be left behind. Of course po ako, my greatest fear is to be left behind in rapture. Kung magla-rapture po, may iwan ako. Talagang takot na takot ako doon. I think that's one of our fears. Pero nasa Panginoon yon at ang kaligtasan ay binigay na ng Panginoon sa atin. Yan po ang pag-usapan natin ngayon, yung takot na maiwan mag-isa. Alam po ba ninyo, sinulusyonan yan ng Panginoon at maraming talata sa Biblia ang mababasa po natin na magagamit natin upang mapaglabanan natin yung takot na yan. Kaya kapag ka po may pinagdadaanan tayo, napakalaking bagay ang makarinig ka ng salita na nandito lang ako. Mayroon po bang mga tao sa buhay natin na
maalala po natin, let's just stop for a while and think for people na kasama mo at hindi ka iniwan through thick and thin. Mayroon po ba mga tao na kasama mo at hindi ka iniwan? Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng tagumpay, lagi silang nandyan. Hindi po ba dapat pasalamatan ng Panginoon sa mga taong yan? Kasi madalang lang yung mga taong yan. Hindi naman po lahat ng tao ay kasama mo through thick and thin. But I think, blessing ng Panginoon, kung makakatagpo ka ng mga tao na hindi ka iiwan at talagang pangangatawanan yung salitang nandito lang ako. Napakasarap pong marinig kapag may pinagdadaanan ka na may tatapek sa balikat mo at sasabing, nandito lang ako, tsukong mo ni. At hindi lang basta salita, pinatutunayan nila. Kasi po, kada lingon mo, ay nandyan talaga sila. Salamat po sa Panginoon kung may mga taong ganyan sa buhay po natin, dapat pasalamatan ng Diyos sa mga taong yan. Pero, gusto ko lang po sabihin, napakasarap talagang makarinig ng ganun. Kailan po ba kayo huling nakarinig ng ganun na salita? Nandito lang ako. Ayan. Kapag po nasasaktan tayo, kapag natatakot tayo, kapag pakiramdam natin, walang nakakaintindi sa atin, di po ba naghahanap tayo ng mga taong magsasabing, nandito lang ako? Pero baliktarin po natin ng konti. Tayo po ba, pinagmumulan din o lumalabas din sa bibig natin sa ating mga kaibigan na nagsasabi din po bang, kami gagana ka at syuko Kenny? It gives parang encouragement at saka po nagpapalakas ng loob yon. Minsan po kahit tapik lang sa balikat at sasabihin mo lang, minsan po kasi hindi natin alam ang ating sasabihin, di ba? Lalo pa kapag may mabigat na problema ang ating mga kaibigan o mga kakilala. Pero yung sabihin mo lang na, kami gagana ka, nandito lang ako, at syuko Kenny, nakapagpapalakas ng loob yon. Pero kapag sinabi natin yon, kailangan patunayan naman natin nandiyan kan talaga. Kasi baka pagkalingon niya, wala ka na. Sinabi mo lang, pero hindi pinatunayan ng gawa. May nag-react po ng konti. I think po may mga experiences na tayo, narinig natin yan sa maraming tao. Pero paglingon mo, wala naman sila. Kasi madali pong sabihin yan, pero mahirap yung patunayan. Yan po ang problema. Maraming mga tao madaling sabihin at ipangako yung salitang nandito lang ako, pero napapako naman. Hindi ko naman nilalahat, kaya sinasabi ko po, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga tao na nangako pero tinupad talaga nila at hindi talaga sila nawala. Minsan po, hindi naman nila sinabi pero pinatunayan talaga nila na nandyan lang sila. No po? Pero ang problema, madaling ang sabihin yan at maraming mga tao ang nangangako ng ganito pero hindi naman tinutupad. Aminin po natin, para sa ilan, medyo masakit na rin pakinggan yung salitang nandito lang ako because of some experiences. May mga trauma minsan, yung mga tao na, ayan na naman, narinig ko na naman yung hindi kita iiwan, nandito lang ako, tapos mawawala na naman sila. Pag hinanap mo, wala na naman. Aminin po natin yan, para sa ilan, masakit na rin pakinggan ang salitang yan. Dahil po ilang beses na rin naman na may nagsabi siguro sa atin na nandito lang ako, pero mahirap nang umasa, no po? Lalo pa kapag yung kataga, paulit-ulit na nabigo ka doon sa mga ganong klaseng kataga. Pero nang dumating po, yung, like for example po, no, nangako nga, nandito lang ako, pero nang dumating yung pinakamahirap na bahagi ng buhay, wala naman talaga sila. Ang tao maaaring mangako ngayon, pero bukas mawawala. Pwede po yan at marami pong ganyan. Kaya ang tanong po ngayong umaga, meron ba talagang nandito ako na hindi nagbabago? Meron po ba talagang ganon na pwede nating panghawakan? Meron bang kasama na hindi ka iiwan at nakakasigurado ka through thick and thin, talagang hindi siya mawawala? Ang mga magulang po, lagi nating ipinapangako yan. And I believe we mean it when we say to our children, hindi kita iiwan, nandito lang ako. Pero tandaan po natin, humans have limitation. Di po ba? Kahit gusto ng magulang na huwag iwanan ng anak, darating at darating ang araw, tatawagin tayo ng Panginoon. Kahit gaano mo pa kamahal ang tao, kahit gaano pa ka-close mo ang tao, talaga pong may human limitation. Kahit gusto nating manatili, pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi talaga tayo makakapanatili. Kaya kung meron pong talagang totoong sasamahan ka hanggang wakas,
ang Panginoon lang talaga yon. At dito po ang punto po natin ngayon. Ang panalangin ko po, matuto tayong magtiwalang muli sa pangakong nandito lang ako, pero magtiwala sa pangako ng Panginoon. Hindi tayo titingin sa tao ngayon pong umaga, ang titignan natin ay ang pangako ng Panginoon. Ngayon pong umaga, binigyan ko ng title yung sermon pong ito na, wait lang po ha. Ito po ang title ng sermon natin, Nandito Ako. Pakibasa nga po. Ay, sorry po. Ulitin ko lang po, no? Sandali. Para po maalala lang po ninyo, I think po, familiar sa inyo ang title na yan. Pagka po naririnig ninyo yan, siguro po, etong naalala ninyo, no? Kasi po may kantang ganyan. Hindi na po ako nakapagpaalam kay Ogie Alcacid, pero hihiramin ko lang ng konti yung title na yon. Ang gusto ko po kasi, kapag po naalala natin yung salitang nandito ako, hindi po si Ogie Alcacid ang maalala na natin magmula ngayong araw na ito. Hindi na po si Ogie Alcacid ang papasok na una sa isip natin. Hindi rin yung mga taong nangako na nandito ako pero nawala sila. Ang panalangin ko po pagkatapos ng gawaing ito, ang maalala natin kapag naririnig natin ang katagang yan ay ang Diyos. Minsan po kasi kapag naririnig natin yan, sino-sinong naalala natin, di po ba? Pero ngayon po, gusto ko, ang panalangin ko, ang Diyos ang maalala po natin. Alam po ninyo, alam ko po na kapag sinabing nandito ako, by the way, siningit ko lang po yun para po medyo manatili. I think po, kahit next year, tanungin ko kayo about Ogie Alcacid, maalala ninyo ang sermon na ito sa title pa lang. Ginamit ko lang po yun para po yung message ng Panginoon ay tumatak sa atin pong isipan at hindi natin mabilis makalimutan. Alam po ninyo, bago pa maisulat ni Ogie Alcacid ang kantang yan, matagal nang ipinangako yan ng Panginoon sa atin. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, hindi si Ogie Alcacid ang unang nakaisip na pwede palang mangako ng nandito ako. No po, ang Panginoon ang unang nangako sa atin yan. Ang title pong yan ay na inilagay ng Panginoon sa aking puso habang binabasa ko ang isang talata sa Biblia. And I think it's very familiar sa atin. In Deuteronomy chapter 31, verse 6. Ganito po ang nakasulat. Sabi po ng Biblia, be strong and courageous. Maging malakas kayo, magpakatatag kayo, maging matapang kayo. Do not be afraid or terrified because of them. Huwag kayong matakot. Ang sabi po dyan, no? For the Lord your God goes with you. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos ay sasamahan ka. Yan ang sabi po dyan. And then on the last part, ang sabi, He will never leave you nor forsake you. Di po ba familiar sa atin yan? We always say that, we always hear that. Napakasarap po na balikan ulit ang mga ganyang klaseng pangako ng Panginoon. Though alam na natin at minsan memorize pa natin. Pero minsan kahit memorize mo, kung di mo uupuan, ay hindi magsisink in talaga ang tunay na kahulugan. Kaya ngayon po, alam ko pong memorize na natin ang talatang yan at ang pangako ng Panginoon na yan, pero uupuan muna natin at susubukan po nating hingin sa Panginoon na ipaliwanag yan sa atin upang sa gayon mas maintindihan natin ng malinaw at mas ma-appreciate natin yung pangako ng Panginoon sa atin. At dyan po nanggaling yung title natin, na nandito lang ako, hindi tayo iiwan ng Panginoon, nangako siya sa atin, sa kanyang salita. No po? Iyan ang ating pong key verse ngayon. No po? Diyos ang nangako niyan. Ang tao po maaaring magsabi ring, hindi ka tayo iiwan, hindi kita pababayaan. Pwedeng magsabi ang taong, nandito ako. Pero, hindi ka makakasiguro kasi madalas napapako kapag tao ang nagsabi. Ngunit dito po sa ating binasa, hindi po tao ang nangako, Diyos ang nagsabing lagi siyang kasama natin, nandyan siya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Alam po ninyo mga kapatid, pinatunayan na ng Diyos yan eh. Hindi na kailangan patunayan pa. Napakarami na natin pinagdaanan sa buhay, pero hindi po umalis ang Diyos sa ating tabi. I believe po everyone can testify na ang Diyos ay tapat. Hindi talaga niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Kasi po kung iniwan tayo ng Diyos, hindi na tayo buhay ngayon. Wala na tayo ngayon dito. Kaya lang tayo nakakatayo dahil po sa grasya at biyaya ng Panginoon, dahil totoo siya sa kanyang pangako na hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man.
We can think about many things that has happened in our lives in the past, no po. Alam ko po, marami ng mabibigat na pagsubok at problema dumaan sa buhay natin. Pero isipin po muna ninyo, ang mga pinakamabibigat na pagsubok. Mga kapatid, maaring sa panahon na yun umiiyak ka, maaring sa panahon na yun habang pinagdadaanan mo mga bagay na yun, pakiramdam mo nag-iisa ka. Pero nung tayo po ay nagtagumpay na at ngayon nandito po tayo, hindi po pa kung babalikan natin, nagtagumpay tayo, alam natin, dahil sa Panginoon. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Sigurado po ako, may mga kwento ang bawat isa sa atin na magpapatunay ng pangako ng Panginoon na ito. Kaya dun sa tanong po kanina na meron bang nandito ako na pwede nating asahan at hindi nagbabago? Meron yan, ang Diyos po, na nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, mapanghahawakan nating tunay ang kanyang pangako sa atin. Pagka po binasa natin ang buong talatang yan, pwede po nating i-breakdown yan sa iba't ibang parts, sa 3 parts. No? Number 1 po, makikita po natin, this is yung verse kanina, hinimay ko lang po sa 3 bahagi. Una po, yung first part, yung be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. Ang tawag natin doon, command. Kasi pong mayroong do not, no po, be, parang utos yon, no po, be courageous, maging matapang kayo, huwag kayong panghinaan ng loob, tapos huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Utos po ang tawag doon. Pero inuutos ng Panginoon yan, anong dahilan? Paano po tayo hindi matatakot? Ang daming ang takot ng tao, di po ba? Paano natin mapaglalabanan yan? Paano natin masusunod yung command? Ang reason po at saka po ang atin pong motivation no po, o nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at kakayahang gawin yung command ay dahil po may sinabi ang Panginoon na sasamahan niya tayo. Kasi dun sa middle part, no po, wait lang po. Eto. After po ng command na be strong and courageous, do not be afraid or terrified, sinabi ng Panginoon, bakit hindi tayo kailangan matakot? Bakit kaya nating maging matapang? Hindi po dahil matapang tayo sa ating sarili at may kakayahan tayo at malakas tayo, kundi dahil sasamahan tayo ng Diyos. Mga kapatid, ilang beses na po naming nasabi, madalas po ang pangtanggal talaga ng takot, mabisang pantanggal ng takot, ay maghanap ka ng kasama. Hindi po ba pag natatakot kang pumunta sa banyong mag-isa at dahil madilim at lalakad ka sa koridor na madilim, no po, aware po yan, dyan ng mga deacons natin, minsan nandito, lalakad ka sa koridor na yan kung ikaw lang mag-isa, lalo na kapag gabi, no po, prayer meeting, halimbawa, ikaw lang mag-isa. Minsan natin po talagang mataloti at tatakot. Anong gagawin mo? Maghanap ka ng kasama, hindi po ba? Tukyan mo ko sa ugly sister. Pero kapag may kasama ka, kahit pareho naman kayo senior citizen, at ano ba namang magagawa ng senior citizen kung mayroon talagang panganib, no? Hindi ka naman mapagtatanggol o kaya ano. Pero yung presensya lang, mga kapatid, ay minsan nakapagtatanggal na ng takot. Ngayon po, kung wala ka talagang mahihila, naranasan na po ninyo, nang hila, kahit bata, hihilahin mo na makakasama mo. Kasi kahit batang maliit, basta may kasama ka, minsan nawawala talaga yung takot. Kung yun po'y totoo sa atin na tao, mas lalo pa po sa kontekstong ito, mas lalo pa kung alam mong ang Diyos, ang Panginoon, ang kasama mo. Kung ang may kasama kang tao, nawawala ang takot eh. Ito po, sinabi ng Panginoon, Diyos ang kasama natin. Bakit ka matatakot at bakit ka mangangamba? Kaya sinabi po ng Panginoon, huwag kayong matakot. Alam ba ninyo, walang dahilan para matakot kayo. Lakasan ninyo ang iyong loob. Bakit daw po? Sinabi ng Panginoon, sasamahan ko kasi kayo. Minsan po natatakot tayo, pinanghihinaan tayo ng loob. Alam po ninyo kung bakit? Nakakalimutan po nating may Diyos tayo na kasama natin. By the way, one of the names of God na sinabi sa Biblia para sa atin ay Emmanuel. Alam po ninyo kung ano yan? God with us. Ako po ninyo? That's the meaning of Emmanuel. No po? Ang Diyos na kasama natin. Noong pong bata ako, sinasabi, mag-ingat ka at saka huwag kang gagawa ng masama kasi nakikita ka ng Diyos. Ang isip ko po, nasa langit siya at may malaking mata na nakatingin sa akin. Pero nagbago ang perspective ko nung mabasa ko at magsimula po ako mag-aaral ng Biblia sapagkat hindi lang basta nakatingin ng Diyos,
kasama talaga natin siya. Mas malapit siya kaysa sa inaakala natin. Malapit siya sa atin, hindi siya malayo. Kasama po natin siya. Ano po? So napakasarap lang pong himay-himayin po yan. So sasamahan daw niya tayo. Yan ang pangako po ng Panginoon. Yan po yung reason. Bakit po kailangan nating maging matatag at kaya nating maging matapang dahil kasama natin ang Diyos. That's the reason. And then, hindi po huminto doon. Nagbigay siya ng promise doon sa last part ng verse. Ang sabi po ng pangako ng Panginoon, nandyan ako, I will go with you, at may pangako ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Alam po ba ninyo, na minsan sinasabi natin yan, pero dalawang magkaibang pangako yan. Magkaiba yung kahulugan ng I will never leave you. Tapos yung I will never forsake you, it's another meaning. Minsan po tinitignan natin parang isa lang yon. Pero paghihiwalayin po natin yan para maunawaan po natin na may dalawang pangako dyan sa talata pong yan. No? I will never leave you nor forsake you. That's the promise of God Himself. Bigyan ko lang po ng konting background yung talatang ito, no? Ang talata po kasing yan ay Deuteronomy chapter 31 verse 6. Alam po natin na kapag po Deuteronomy ang usapan, panahon yan ni Moises at ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay papuntang lupang pangako. No po? So in Deuteronomy 31, bigyan ko lang po ng konting background ito. Si Moses po, kilala po natin si Moses, no? Naging leader siya ng Israel, ginamit siya ng Panginoon para tanggalin ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. At pinangunahan po niya ang travel ng mga Israelita papunta ng lupang pangako. But there is a sad story there. Kasi po si Moses, hindi siya nakarating at nakaapak sa lupang pangako. Nang sila po ay papasok na. Ano po? Kinuha na po siya, tumuwi na siya sa Panginoon. Hindi siya nakaapak man lang. Natanaw niya yung lupang pangako, pero hindi siya nakaapak. Just try to imagine the situation of the Israelites para maintindihan lang po natin ang talatang ito. Si Moses po, kasama po nila. Lumalakas ang loob ng mga Israelita kapag nandyan si Moses. Kayo na ba naman pong nungatsuko ka rin kung nandun po kayo? Basta nakikita mo si Moses, siguro napapanatag ka kasi po, alam mo ang Panginoon ay kasama ninyo kung kasama ninyo si Moses kasi na alam mong malapit si Moses sa Diyos. At supported yan with many miracles. Ilang beses na nalangan sa Moses, nakita po nila ang kamay ng Panginoon sa buhay ni Moses. So parang panatag sila. Parang leader nila si Moses eh. Andiyan na naman si Moses eh. Actually po, ang Panginoon, si Moses ang tagapamagitan ng Israel at tumatayo sa pagitan ng Israel at ng Diyos. Pag may sinasabi ang Diyos sa Israel, dadaan muna kay Moses yan at sasabihin ng Moses sa mga tao. Kung may reklamo ang mga Israelita, dadaan kay Moses at siya ang aakyat sa bundok at siyang mangungusap sa Panginoon. So, ang presensya po ni Moses ay nagbibigay kapanatagan sa mga Israelita. Pero dumating ang araw na malapit na pong umuwi si Moses sa Panginoon. At marami pang labang haharapin ng Israel. Just try to imagine. Yung pong security nila, at marami sa mga Israelita, ang security po nila, hindi naman po malapit ang relasyon nila sa Panginoon. Alam naman po natin, reklamador ang mga Israelita sa panahon ni Moises. So sa panahon na yon, kung kayo po ay kabilang sa mga naglalakbay papuntang lupang pangako, at malaman-laman natin na si Moses po ay uuwi na ng langit, eh sigurado po marami nang mag-worry, no? At mag-iisip, paano na kaya tayo? Kasi po, umasa po sila at sumandal, no po, doon sa leadership ni Moses. Ito pong talatang ito ay nabanggit doon sa transition moment na yun. Na si Moses po ay papaalis na at iiwan po niyang mga Israelita sa leadership po ni Joshua. At si Joshua, kahit si Joshua po, pag binasa po ninyo ang Book of Joshua, may agam-agam din si Josue. Kasi po, malaki-laking sapatos ang kanyang isusuot, di po ba? Kasi iniisip po ni Joshua, si Moses papalitan ko. Parang iniisip po siguro niya, sino ba naman ako? Wala akong sa kalingkingan niya. So may pressure. At alam po nila na may mga battle na magaganap sa loob ng lupang pangako. Pag-angkin nila kasi po hindi naman papayag ang mga tao doon na basta-basta makuha nilang ang lupa. At alam po natin ang storya, kung binabasa po natin ang Biblia, talagang maraming laban silang hinarap pagkatapos pong umuwi ni Moses sa Diyos. No? Pero yan po,
nasa transition moment po sila. Napakaganda po nito kung maunawaan natin. Alam po ninyo, kung alam lang natin ang background nito, babasahin natin ulit yan, marirealize nating medyo malalim ang pinaghuhugutan yan. Alam po ninyo, sinasabi ni Moses yan. Pinadaan ng Panginoon kay Moses ang mensahe. Alam po ng Diyos na maraming takot at pangamba ang mga Israelita. Kasi po magkakaroon na ng transition eh. Parang sinasabi po, at pinadaan pa talaga ito ng Diyos kay Moses. Si Moses po ang nagsabi. At kung isipin po natin, paalis na si Moses eh. Pero sinasabi ni Moses, parang ganito, ipaparaphrase ko na lang. No po? Huwag kayong mag-alala at huwag kayong matakot. Kahit akong si Moses ay aalis, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Yun ang sinasabi po niya, parang habilin yun eh. No po? Makita po ninyo, kahit po si Moses ang nagsasabi niyan, hindi po niya sinabi na huwag kayong mag-alala. In fact, I don't know if, of course, people don't know na siya po'y malapit ng umuwi. Pero si Moses po alam yan kasi po sinabi na ng Panginoon sa kanya na hindi siya makakarating sa lupang pangako. So, deep inside the heart of Moses, alam niyang aalis siya. Pero nang magsabi po siya sa mga Israelita, sabi niya, magpakatatag kayo, huwag kayong matakot sa kanila. For the Lord your God goes before you. Hindi niya sinabing, nandito ako, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, nandito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi niya sinabi yon. Ang confidence ng mga Israelita ay itinatatag ni Moses, hindi po sa kanya, kundi sa Panginoon. Kasi sinasabi po ni Moses, hindi po pwede na ang tapang ninyo ay galing lang sa kumpiyansa ninyo sa akin. Kasi po hindi siya ang binida niya eh. Ang sinabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi siyang nangakong nandito lang ako. Ang sinabi niya, ang Diyos kasama ninyo. At hindi niya kayo pababayaan, hindi niya kayo iiwan. Parang sinasabi po niya, ako, kung gusto lang po ni Moses siguro, wag na siyang umalis hanggang makarating sila sa lupang pangako. In fact, nag-pray siya sa Panginoon kung po pwede siyang makarating. Pero sabi ni Lord, hindi. Nag-decide ng Panginoon. So tinanggap na ni Moses yung decision ng Panginoon na siya po'y hindi makakaapak sa lupang pangako. Pero sinasabi po ni Moses dito, huwag kayong mag-alala. Hindi dahil sa akin, ang sinasabi ni Moses, kundi dahil sa Panginoon. Ang Panginoon na sinamahan tayo mula Ehipto hanggang dito ay sasamahan kayo papasok sa lupang pangako. Hindi nyo kailangan matakot sa mga yan kasi po alam po nilang higante yung mga ilang taong haharapin po nila doon sa lupang pangako eh. Maraming mga laban na silang haharapin pero may pangako nga po ang Panginoon. Hindi aalis ang Panginoon. Si Moses po parang magulang. Hindi po ba gusto natin ang desire natin, mag-guide natin yung mga anak natin hanggang dulo. Pero hindi po pwede na ang tapang at lakas ng loob ng mga anak natin ay manggaling lang sa presensya natin, mga kapatid. Kasi po kahit magulang tayo, mawawala talaga tayo. Kung di pa darating ang Panginoon, totoo po yun. Hindi po tayo natatakot pag-usapan yan kasi that's reality. Pero dapat po ang lakas ng loob ng mga anak natin ay manggagaling hindi po sa presensya natin na magulang. Dapat po sa presensya ng Panginoon. Alam ng mga anak, tayong mga magulang, darating ang araw, uuwi tayo sa langit. Pero kailangan malaman ng mga anak natin na kahit pa tayo ay wala, ang Panginoon ay hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan. No po? So, yun po, yung pong talatang ito, hinimay-himay lang po natin. Pero alam po ninyo, sa talatang yan, I will focus on the promise that I will never leave you nor forsake you. Sa salitang Hudyo po, may dalawang salita po dyan napakahalaga. Sa English po, tinranslate yan na live at saka forsake. I will never leave you nor forsake you. Excuse me pa. Ayan. Hinighlight ko lang po. Ang meaning po ng leave ay to withdraw presence. Ibig po sabihin ng leave, umalis, iiwan. Yung presence ang pinag-usapan. Hindi siya present. Ibig sabihin, wala siya. Umalis siya. Yan ang ibig sabihin ng leave. Yung forsake po, ibang meaning. Ang forsake ay to abandon responsibility. So, ibig sabihin, pag sinabing leave, we are talking about the presence. Pero if we're talking about forsake, we are talking about responsibility. Bakit ko po hinihimayan, mga kapatid? Para maintindihan po natin, magkaiba ang salitang yan. So, ibig sabihin, kung nangako ang Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you, dalawa yung pangako ngayon. Kasi different ang meaning ng leave, different ang meaning ng forsake. No po? Para maintindihan po natin ganito.
at tingin po kayo dito, hopefully po, maunawaan natin. Sa magulang na lang po, example. Pupwede po ng isang magulang mag-decide na umalis. Like for example, yung mga nag-a-abroad, nagli-live sila. Iniiwan nilang kanilang pamilya. Live po yan. Di po ba? Pero hindi ibig sabihin finorsake nilang family. Nakuha po ninyo yung difference. Live is presence. Forsake yung responsibility. Ibig sabihin po, kahit yung tatay umalis, nag-live nga siya. Pero hindi ibig sabihin finorsake niya ang family kasi yung responsibility nandun pa rin. Nakuha po ninyo? So, very different. Meron naman pong baligtad. Hindi nga umalis, pero wala namang pakialam. Nakuha po ninyo? Nandun nga siya, okay siya, pero minsan, forsaken niya kahit physically present. Kasi wala siyang pakialam sa pamilya. Nandun siya, makakain, natutulog. Pero parang wala siyang pakialam. So, ibig sabihin, parang forsaken na rin yun. Di po ba? Yung responsibility, wala. So, pwedeng may physically present, hindi nga nag-leave. Pero pinababayaan naman ng pamilya, pwede po yun. Pero pwede rin naman baligtad. Na wala nga sa physical, pero responsable naman. Nakuha po ninyo? So, dalawa po yan. Mayroon po talagang limitasyon ng tao. Minsan po mag-decide lang rin pengari na mako, but the responsibility is still there. Ako po, alam ko po yan kasi nag-abroad ang tatay ko. Umalis siya. Yung presence siya, namimiss talaga namin. Nag-leave siya. Pero pinarsake ba kami? Hindi. Kaya nga siya umalis para tayuan ng kanyang responsibility. Alam po ninyo, minsan sa tao, namimili sila sa dalawa. Pero etong maganda, ang Panginoon. Balik lang po ako dun sa pangako, no po, para maintindihan nating dalawang magkaibang pangako yon. Hindi niya tayo iiwan, ibig sabihin, lagi siyang nasa tabi natin. Presence ang tawag doon. Lagi po siyang nandyan. Hindi siya aalis, hindi siya lalayo. Yan ang ibig sabihin ng I will never leave. Yung pong I will never forsake, hindi niya tayo pababayaan. Ang ibig sabihin po nito, nangako ang Panginoon, kasama natin siya, pero hindi lang siya basta kasamang nakatingin lang at walang ginagawa. Kasama natin siya at lagi siyang handang umalalay, tumulong, sumuporta, at gumawa sa buhay natin. Yan ang kahulugan ng pangako ng Panginoon na ito. I will never leave you nor forsake you. Hopefully po, naintindihan po natin. Alam po ba ninyo na ang talatang ito ay inulit, this is Deuteronomy, Old Testament. Inulit po yan sa New Testament. In the book of Hebrews, kinote muli yan. And I'm talking about Hebrews chapter 13, verse 5. Yung last part ng verse 5, mababasa po ulit natin yan, yung word na I will never leave you nor forsake you. The book of Hebrews is in the New Testament. So, kinote ulit yan. At inulit-ulit ng Biblia yan. Alam po ninyo, kapag inuulit-ulit ng Biblia ang isang phrase, no, at kataga, ang ibig sabihin, gustong diinan yan ng Panginoon sa atin. At ang ibig sabihin, talagang seryoso siya sa pangako po niyang ito. Pero gusto ko lang pong magkaroon tayo ng konting pag-aaral patungkol dyan. Tawag po namin dito, exegesis sa Bible School. Alam ko po na medyo teaching ng konti ito, pero para lang maintindihan po natin. Nilagay ko po dyan, sa Hebrews chapter 13, isinulat po kasi yan sa Greek language. Yung unang pagkasulat. So pag tinignan natin yung paraan ng pagkasulat ng Hebrews chapter 13 verse 5, especially yung part na I will never leave you nor forsake you, sa Greek po, mas maintindihan natin yan kung titignan natin yung kahulugan niya sa Greek. It becomes powerful kasi po may tinatawag naming double negation structure. Ano po ba yan? Pero balikan ko po yung double negation. Hopefully po maintindihan natin. Yung first part po na I will never leave you, ayun po yung Greek niya. Hindi ko na po pangangahasan na basahin yan kasi hindi ko alam paano pronounce yan. No po. Pero nakita po ninyo, yung pong OU at M tapos E na may bar sa taas, yung pong OU daw, ang pronunciation niya ay U. Tapos yung M na may E tapos may bar sa taas, May. Parang month of May. Yan ang bigkas. Umay. Parang ganoon. No? Hindi po umay. No? Umay. No? Yun yung start ng first part na I will never leave you. Yung
nor forsake you, start din po siya sa may. So, pareho po. Ang meaning kasi ng ou or sa Greek ay not or never. Parang ganun po. At ang meaning ng may ay not at no rin. Ibig sabihin, ito po dalawang salita na pareho ang kahulugan. Pero hindi lang isang ginamit ng Bible. Dalawang salita na parehong no at not or never ang kahulugan. Parang never, never, double. Negation po, ibig sabihin double negative. No po. Sa mga nag-aaral po dito, babalik lang po tayo ng konti sa English grammar natin. May tinatawag tayong double negation. No po. At pinaiiwas sa atin sa eskwelahan yon, yung pong double negative na tinatawag. Kasi po sa English grammar, kadalasan, pag double negative, may tendency na mag-cancelan yung negative na yon. Ibig sabihin, it will be canceled. Pero sa Greek iba. Pag may double negation, hindi magka-cancel ang dalawang no, kundi pinalalakas nito yung una. Yan ang ibig sabihin ng double negation. No po? Ibig sabihin, sa Tagalog, mas okay sa atin at mas maintindahan natin eh. Hindi lang niya sinabing, hindi ko kayo iiwan. Ang sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Kasi sa Tagalog, pag inulit mo siya, it emphasizes or gives more power dun sa first negative term. Nakuha po ninyo? Medyo konting lang po ng konti. Pero sa Greek po kasi, pinatatatag nito yung sinasabi. So ibig sabihin, hindi lang po basta hindi. Ang sinasabi po ng Diyos dito at ang pangako ng Diyos, parang imposible at hindi mangyayari na iiwan ko kayo o pababayaan kayo. Ang sinabi ng Panginoon, hindi lang po yung hindi, kundi imposible, hindi mangyayari. Yan ang sinasabi ng Panginoon po sa atin dyan. No po. Amen po ba? Nakuha po ninyo? So, double negation, ang tawag po natin dyan sa Greek. So, ang Bible po, ine-emphasize talaga yung seriousness o yung pagkaseryoso ng Panginoon sa pangakong ito, mga kapatid. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Hindi po magsasabi ang Panginoon na ganyan, tapos potang pantulan mo, ika naman mag-joke po mo. Tao, makayan nang minsan po sabihan, kay potang pantulan mo, joke ya ito, wala na kami. Lord, po makanta. So, sinabi hindi niya babawiin yun. Seryoso siya doon. Tatayuan po ng Panginoon yan at patutunayan po niya yan. No po. Ang ibig sabihin po ng Panginoon dyan, absolutely not. Not even a possibility. Yun po ang ibig sabihin. Parang tinuldukan ng Panginoon. Parang sinasabi niya, never. Hindi mangyayari. Under any circumstance, hindi yan mangyayari. So when God says it twice, hindi po yan redundancy. Sa English po kasi redundancy, wrong grammar ka eh. Redundant. Pagka inulit ang parehong kahulugan, dapat tatanggalan mo niya yung meto nga din eh. Pero sa Greek po, sa Biblia, pag inulit siya, it gives emphasis doon po sa sinasabi. No po. Parang may emphasis of impossibility kapag double negation siya na umay. No po. At marami po tayong mababasa sa Bible na ganyan yung umay na term. Marami rin po kasi sa Bible ang mga verses na nagsasabing, hindi ko kayo pababayaan at hindi ko kayo iiwan. No po. So yun po. So God is not just saying, I will be there, o kaya I will try to be present. He's saying, it is impossible for me to abandon you. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Alam po ninyo, ang salita pong yan, it's not an emotional commitment. Not situational. Pero covenant po yan ng Panginoon sa atin. Hindi po yan nakapako lang sa emosyon ng Panginoon. Minsan po kasi pag tao nangangako, minsan dahil high emotion ka lang, kaya nakakapangako ka. No? Pero pag nakapag-isip-isip ka na sana yun na sinabi, sabi kita. Kasi po madalas pag emotionally high ka, nangangako ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat ipangako, di po ba? Pero ang Panginoon, pag nangako siya, alam niya yun. Ano po? Hindi po basta emotional lang yun. Hindi po basta situational lang. Na hindi ka niya iiwan kung habang masaya, pagka malungkot na. Yung palang nandito ako ng marami, situational pala yun. Kapag ka po pala masaya lang, pero kapag ka po hindi na masaya, nawawala na yung pangako. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi siya situational. Ibig sabihin po, through thick and thin talaga.
Kahit anong sitwasyon, sinasabi ng Panginoon, imposible niya i-abandon ang bawat isa po sa atin. No po? Panalangin ko po may makuha po natin at ma-appreciate natin ang pangako ng Panginoon na ito. May tatlo po akong punto lang dito. Mabilis lang naman po ito. Talking about yung promise po ng Panginoon. No po. Ayaw niya. Ayun. So here are 3 biblical points na I want to stress out. I want to highlight na po this morning. Number 1, God's presence is covenantal. Covenant, not emotional. Deuteronomy po is a covenant language. Covenant yan ng Panginoon. Not based on Israel's performance. It is not based on yung faith nila, the strength of their faith, or yung consistency nila. Alam din po ng Panginoon na ang tao hindi naman consistent eh. Ang tao maraming kahinaan at weaknesses eh. Na ang mga tao hindi naman laging high yung performance level eh. No po. Hindi naman laging ano po bang tawag doon? Hindi naman laging mahusay, hindi naman laging magaling. Marami tayong mga flaws and weaknesses. Nagkakamali, kadalasan nadadapa. No po. Alam po ng Panginoon yan. Pero yung pangako po niya, since it's a covenant, it's not based on emotion, it's not also based on situation. It's not based on Israel's performance or Israel's... Alam po ninyo, nang ipangako ng Panginoon yan sa Deuteronomy, yung binasa natin, hindi naman perpekto ang Israel. They are far from perfect. In fact, matigas ang ulo nila sa panahon na yon. Pero nangako ang Panginoon sa mga taong matigas ang ulo. Nakuha po ninyo? Kadalasan po, kapag nangangako tayong nandito lang ako, hindi mo naman sasabihin yon sa mga matitigas ang ulo at kaaway mo. No? Sasabihin mo yan sa mga mababait, yung mga close ka. Karamihan po pangako ito. Pero dito po, makita po natin, it's not based on yung pong faith ng Israel. They have little faith. It's not based on their performance. It's based on God's covenant character. Nakabase ang pangakong ito hindi sa sitwasyon ng mga Israelita o kondisyon ng mga Israelita, pero nakabase ito doon po sa character ng Panginoon na kapag siya'y nagsabi, tinutupad niya. It's a covenant. No po? So kailangan po maging malinaw po sa atin yan. It's not based on their strength. It's not based on their consistency. It's based on God's covenant character. So kapag po sinabi ng Panginoon, nandito lang ako, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, it's not a feeling-based statement. Ano po yun? Covenant-based yun. Ano po? And then point number 2, God's never, yung word po na never, is stronger than human instability. Ano pong gusto ko sabihin dyan? Hebrews uses double negation. Binanggit ko na po kanina yan. Para po i-crush yung fear. Bakit po gumamit ang Panginoon ng double negation? Para palakasin po yung statement niya na hindi ko kayo pababayaan. Bakit po niya sinabi yon? At bakit niya sinisigurado yon? Para matanggal yung takot. Kaya nga po, di po ba doon sa binasa nating verse, nag-start siya sa do not be afraid. Be courageous, maging matapang. So para po i-crush yung fear natin, ang tatalo sa fear is yung faith natin na kasama natin ang Panginoon at may pangako siya sa ating hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Mga kapatid, ganito po. Kapag nakakadama po kayo ng takot, upo po kayo. Huminga ng malalim, tawagin ang Panginoon at sabihin po, parinig ninyo sa tenga ninyo. May pangako ka, Panginoon, sasamahan mo ako, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Ulit-ulitin mo yon hanggang mawala ang takot. Kasi po, yan po ang purpose ng pangakong yon, para maging matapang tayo at hindi tayo matakot. So kapag may takot ng nasa ating puso, pwede nating ulit-ulitin ang sinabi ng Panginoon kasi yan ang panlaban natin sa takot at pangamba. Hindi po dahil malakas tayo kaya matapang tayo. Dahil po tapat ang Diyos sa kanyang pangako at kasama natin siya. Kaya ulit-ulitin natin yon at alalahanin po natin yan. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na alalahanin natin at malaman natin ito para po mawala yung takot natin at mga pangamba sa buhay. God does not argue with emotion. Alam ng Panginoon na hindi natin pwedeng invalidate yung feelings natin. At totoo naman po talaga na minsan po may mga takot tayo at pangamba. Pero, kinokorekt po niya ito sa pamagitan ng kasiguraduhan na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yung certainty
Kaya nga po, sigurado tayo eh. No po, hindi natin nakikita ang Diyos sa physical na mata. Pero bakit po sigurado tamo? Ahos kanta, faith po yung ahos kanta eh. Pananampalatayang ahos kanta. No po. That's number 2. Then number 3, God's presence means both nearness and responsibility. Ito po yung explanation ko kanina about the word leave at saka forsake. Yung leave po, it means presence. Yung forsake, it means responsibility. So nasabihin ng Diyos na, I will never leave you nor forsake you. God will not remove His nearness, it means the presence, or His care. Yung care, it means yung responsibility. Ibig sabihin, He is responsible for us. Kulang na mo po, sabihan ng Lord kaya katamong, yang bahala kaya katamo. Para sa Tagalog, akong bahala sa inyo. Nandito ako, hindi ko kayo iiwan, akong bahala sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Ano pa po bang dapat nating marinig mga kapatid para lumakas ang ating loob? Ngayon pong umaga, pinalalakas ng Diyos ang ating loob. Kasi baka po marami sa atin ang nakahaharap ng mga pagsubok ngayon na kailangan nating maging matapang, kailangan nating maging matatag, o baka naman po may mga takot tayo sa puso. Ano pa po bang mga salitang lalakas at titindi pa sa pangako ng Panginoon na hindi na tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid. Kung hindi pa po lalakas ang loob natin dyan, Diyos na mismo nagsasabi sa atin sa kanyang salita. Hindi ko po alam kung mayroon pa pong salita ng encouragement na pwede pang magpalakas ng loob natin kung hindi pa tayo tatatag dyan sa mga pangako ng Panginoon na yan. No po. In conclusion po mga kapatid, I will be concluding na po. No? His presence po is not temporary. It's not partial. Hindi po siya conditional. May pangako ang Panginoon. It is covenant. It's a covenant. Ibig sabihin, it's impossible to cancel. Yan ang ibig sabihin. Kaya kapag po sinabi ng Diyos na nandito ako, yun pong talagang totoo pong atsuya. At talagang totoong nandito siya. By the way po, yung pong I will never leave you nor forsake you. Yung I will never leave you, yung nandito ako, atsuya Lord, kasama natin siya. Alam po ninyo, parang double-edged sword yun eh. Gusto ko lang pong maintindihan po natin bago po tayo mag-landing sa conclusion. No? Pag po sinabing nandito lang ako ng Panginoon, anong nararamdaman po ninyo? Masaya tayo, lumalakas ang loob natin, kasi siya po yung Lord na. That's very good. Pero that's just one side. Pero maganda rin po, na syempre po masaya tayo, na nandyan siya, lalo na kapag may problema at pagsubok. Masaya tayo na nandyan siya. Pero kapag walang problema at okay ang lahat, it also reminds us na kailangan tayong maging tapat. Kasi kasama lagi natin ang Panginoon. Hindi ka pwedeng magtago, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na hindi niya nakikita. Baka akala po ninyo, may pwede kang gawin na hindi makikita ng Diyos. Tandaan po natin may pangako ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. So, ibig sabihin, sa ibang side, marami po kasi mga tao, kapag wala nang nakakakita, akala po nila wala talagang nakakakita. Nakakalimutan natin kasama pa rin natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit po mag-isa lang tayo, at walang nakakakitang tao, kailangan natin maging tapat sa Panginoon. Kasi kahit saan ka magpunta, hindi ko mo walang matang nakakakita na tao, wala talagang nakakakita. Hindi ko mo parang wala kang kasama, wala ka talagang kasama. I pray po na ma-remind din tayo na kasama natin ang Panginoon. So sa mga bagay na matitempt tayong gawin ng isang bagay kasi wala namang nakakakita. Mga kapatid, alalahanin sana din natin ang isa pang kahulugan ng sasamahan tayo ng Panginoon. Kasama talaga natin siya. So, kaya kamumunta ka ratang lugar na balo mong enaburing Lord, kasi kaya may Lord. Mo pwedeng gawan itang may mga bagay na wala namang manakit. Siguro naman, ditak mo naman, ang bulsakya naman ini. At so'y Lord, kaya mo. So, I think that's also a warning for all of us. It gives confidence, at saka it gives us parang yung tapang at lakas ng loob. Pero, paalala din yun sa atin na hindi tayo po pwedeng mamuhay ng double life. Kasi kasama nga natin ang Panginoon. Gusto ko nga po kayong tanungin sana ano kayang gagawin ninyo kung sabihin ng Panginoon na sasamahan ka niya bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon?
Siguro po, dakal ko gawan na dating gagawan nyo. Dakal ko po puntalan na dating dapat puntalan nyo. Samasan may schedule mo. Nakaman dating maglinis ka. Na po, makanita yung gawan tamo na. Datang halawang routine mo, kaya pwedeng gawan ni. I think po, ito po, totoo. Kung sasabihin ng Panginoon sa atin, sasamahan niya tayo from 7 o'clock ng umaga hanggang 5 ng hapon, baka hindi ka nga mag-Facebook eh. Baka po hindi ka nga manood ng TV eh. Baka ang gawin mo po siguro, ating prayer meeting ngayon, yung takpa. Nakaman dating magat ang prayer meeting. Pero si Lord sasamahan ka niya eh. Hindi po ba? Tapos may mga gawain kaya, punta lang mo rin ka, mag-visit ka, gagawin mo. Tapos siguro po, naisip ko lang, no? Pag may Bible mo, siyempre, may nga likabukan niya. Tayo bukas Lord, may sentro na rin kaya kayong salo. Kanto mo, akit na mo yung Lord, ni Jesus. Siyempre po, hindi ko po alam, parang siguro po ganun ang gagawin ng marami. Marami magbabago sa buhay natin. Kung sasamahan tayo ng Panginoon at alam mong sasamahan ka niya, at nakikita talaga natin, nandyan siya. Medyo maingat ka, nagdadrive kang ganyan, at is siningit. Patience, it's you, Lord. Di po ba ganun gagawin natin? Magbabago buhay natin, di po ba? Pero paano po kung sabihin ko na hindi po hypothetical yung scenario? Ang totoo po nito, pag mula kanina, kahapon, nung nakaraan, kasama naman talaga natin ang Panginoon, hindi naman talaga siya umalis kahit kailan. No po? Minsan po kasi, kailangan lang nating i-remind ang ating sarili at maunawaan talaga ng husto yung presensya ng Panginoon sa atin. So, hindi na kailangan i-announce ng Panginoon na bukas, mag-ready ka. Munta ko, lawin ko nga ng gagawan mo. Hindi na kailangan pa sabihin ng Panginoon yan kasi noon pa niya ginagawa yan. Let's try to imagine. Yung mga ginawa po natin, kasama pala natin ang Panginoon. Kaya nga walang makapagmamalaki sa Panginoon eh. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay patungkol sa atin. Pero itong maganda, kahit alam niyang lahat, pinili po niyang isuko ang kanyang buhay at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Pinili niyang mahalin tayo, pinipili niya at sinasabi niya sa atin ngayong umaga, nandun pa rin ang pangako niyang hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kahit pa sa lahat na nang nakita niya at nasaksihan niya sa ating buhay, wala na pong magmamalinis sa atin. Marami tayong mga pangyayari nung nakaraan na alam nating ayaw na nga natin pong ibuksan eh. Pero alam ng Panginoon yan. Nakita lahat niyan. Kaya mas na-appreciate ngayon tuloy natin na kahit pa imperfect tayo at sa kabila ng lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay, mga kapatid, nangangako pa rin ang Panginoon ngayong umaga, nandyan siya at sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Ang tao po, pag may disappoint kang meto, yan mo na buring kayabe eh. Di po ba? Pag na-disappoint ka, ayaw mo na siyang kasama. Pero ang Panginoon, alam po ninyo, ilang beses na niyang nasaksihan, bumagsak tayo, nadaba tayo, gumawa tayo ng ganito. Pero gusto pa rin niyang samahan tayo. At araw-araw, nandyan sa minuto ng ating pong buhay. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako na pinaalala mo sa amin ngayon pong umagang ito. Alam ko po, Panginoon, na kilala po ninyo ang bawat isa sa amin. Alam ninyo ang mga struggles, difficulties, mga sitwasyon ng bawat isa po sa amin. Kaya lubos po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na kaya naming maging matatag sa kabila ng kahit anong mga bagay na pinagdadaanan po namin. Kaya naming maging matapang, Panginoon. Dahil sa pagpapaalala mo sa amin, na una, sasamahan mo kami, you will be with us, Lord, our Emmanuel. And then you have a promise, Lord, that you will never leave us. You will never forsake us. We thank you for your presence. We thank you, Lord, for being so faithful sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, sinasabi mo, kung ano man ang mga pinagdadaanan namin ngayon, kasama ka po namin. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. At hindi namin kailangan matakot sa hinaharap.
Dahil po ikaw na naging tapat sa amin sa mga suliranin at pagsubok namin noon ng mga nakaraang panahon. Kung naging tapat ka noon, magiging tapat ka ngayon at makakaasa kaming magiging tapat ka hanggang bukas, Panginoon. We thank you, Lord. Dalangin namin maintindihan namin ito. Galing mismo sa inyong pangakong ito. Kaya dalangin namin maitanim ng malalim sa aming puso at sa aming isipan, maintindihan namin yung pong bigat ng pangako po ninyo, yung value ng promise ninyong ito. At dalangin ko sa mga pagkakataon na pinaghihinaan ng loob ng bawat isa o may takot at pangambang naghahari sa isip at puso ng bawat isa sa amin, maalala namin ang mga pangako mong ito. At sinabi po ninyo, Panginoon, ng mga salita mo ay parang espada po namin sa aming labang spiritual. Amin pong bibigkasin ng paulit-ulit ang mga pangako mong ito hanggang sa matanggal ang takot at pangamba sa aming pong puso. Panginoon, maraming salamat po. Alam ko po, patutunayan mong totoo ang lahat ng ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang pagtulong ninyo, Panginoon, at gabay ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin ay sigurado, nakakasigurado po kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan po ninyo na pasalamatan ka po namin. Sabihin namin, Panginoon, na na-appreciate po namin ang mga salita ninyo na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at tapang na harapin ang bukas. Salamat po, Panginoon. Kaya pinupuri ka po talaga namin at sinasamba ka po namin. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy ka po namin alalahanin, hindi lamang ngayong umaga, kundi po sa bawat araw ng aming buhay. Ngayon po umagang ito sa aming pagpapatuloy, as we remember, Lord, yung pong inyong greatest sacrifice, yung pong pagpapakita ng inyong pong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. We believe that this is the greatest expression of love. Namatay ka para sa amin. Binayaran po mo, Panginoon, yung pong kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Sa aming Holy Communion ngayon na gagawin, dalangin namin, Panginoon, makita mo kaming katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Magawa po namin ito sa pinakamataas na paggalang at pagrespeto sa inyong pag-ibig sa amin at sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po manatili lang sa diwa ng pagsamba, pananalangin habang hinintay po natin ang ating mga community.